ipakita po natin sa inyo kung paano yung tamang pag-apply ng abono na ginagawa natin. Marami pong mga technique kung paano mag-apply ng abono, pero kung gusto nyong gayahin yung ating ginagawa, ganito po yung ating pag-apply ng abono. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa, kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, kung ano pang mga pwedeng maging pataba sa inyong lupa, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Medyo mahirap nang mag-apply ng abono pag ganitong matataas. Mas mabilis po kapag yung maliliit pa. Kasi halos malalagyan mo na ng abono yung dahon ng mais. Pero dito, iniiwasan pa rin natin malagyan siya ng abono para hindi po mamuti o masaktan yung mais. Ganyan lang po siya, oh. Sinusunod ko pa rin po yung eksakto na 10 bags per hectare ay nalalagay. Kaya yung dakot ko kung minsan hindi pare-parehas, pero halos nasusunod ko po yung 10 bags per hectare. Ang nilalagay po pala nating abono ay yung mixture ng Viking Ship Urea na blue, tapos yung winner. Lagi po natin ginagamit to kasi mas maganda sa aking experience. Mas maganda yung mais kapag yung combination na yun ang aking ginamit. Mas mabibigat, mas malalaki, talagang mas matagal yung bisa. At ang kagandahan kasi ng Viking Ship Blue, hindi kagaya ng iba na nagiging acidic yung lupa. Ito magiging gandang din, kaya lang hindi masyadong mabilis yung pagiging acidic niya. Saka ang Viking Ship Urea Blue, mas tama yung kanyang content na 4600 yung kanyang nitrogen, 46% yung kanyang nitrogen. Yung iba kasi hindi masyadong tama yung kanilang content. Talagang medyo mahirap mag-abono kapag ganitong matataas na. Yan, more than 20 days na kasi to. So yung mga iba na nagtatanong kung pwede bang mag-abono sa 35, 40, sinasabi ko po na okay lang. Pero ang pinaka-importanting abono nito ay yung unang beses, para masustain yung paglaki ng pag late po yung pag-abono ng unang beses, medyo yung development ng mais maantala. Hindi kagaya nito na maaga ko pong inabunuan ito, saka medyo marami. Kasi ang plano ko dito, kahit medyo malate ako ng paglalagay ng second application,
Kasi ito hindi lumaki kaagad eh. Ngayon nakarangkada na siya, oh. Ang bilis lumaki. Alam ko na may kaparehas din tayo na ginagawa sa inyo, na gumagaya sa atin. Ito yung sitwasyon na hindi kagaya nung parte na tinamnan ko ng Decalb 8282 na maganda yung lupa doon, mabilis matuyo. Ito kasi hindi. Tapos ito laging nagkakaroon ng tubig kasi sa irigasyon, kaya patubig ng patubig. Mas gusto ko naman para hindi malanta yung mais. Pero ngayon nakarangkada na siya. Naglagay na kasi tayo ng tekto na yung foliar dito. Ang bilis lumaki. Kaya ito, kailangan matapos ko itong abunuan ngayon dahil pag hindi, mahirap mag-abono pag saka late na yung kanyang development. Alam nyo, dapat timing yung pag-aabono ng ating halaman kasi hindi naman kasi napopostpone yung kanyang maturity date. Maganda kapag first timer kayo, ang pag-aabono nyo dapat on schedule, or kapag hindi nyo makuha yung on schedule na pag-aabono, dapat po ang gamitin yung mga variety, yung late maturing gaya ng 120 days. Pero kung gagamit kayo ng 90 days or 110 days, baka hindi pa kayo nakapaglagay ng abono, lalabas na yung kanyang bulaklak, maatraso na kayo nun. Kaya dapat kung hindi kayo mabilis sa pag-apply ng ating mga nire-recommend na mga fertilizer at mga foliar, medyo late maturing yung inyong kunin. Ito ang pagkakaiba nito sa atin, mas maganda ng kaunti yung lupa dito. Ito medyo sticky siya. Magkatabi lang kami pero magkaiba yung aming lupa. Saka ito mas nauna sa akin, kaya lang late din sila mag-abono. Kaya yung pag-abono nila dito, hinagis-hagis lang. Yun ang hindi maganda kapag nangungupahan ka ng mga manggagawa tapos hindi mo binabantayan. Ito yung mangyayari. Isang example ito na ipapakita ko sa mga viewer natin para matuto po kayo at mamul sa katotohanan na hindi porket may mga tauhan kayo, binibigyan nyo ng tamang sweldo, gagawin tama yung mga trabaho. Mayaman yung may-ari nito, kaya lang malawak yung kanilang lupa, hindi nila nababantayan yung kanilang mga worker. Malayong mas nauna ito sa atin, kaya lang yung sa atin iba yung kanyang itsura. Sa atin kasi kaya pa rin na naman nating trabahuin yung ating mga tinanim. Though mayroon tayong patanim na hindi natin pinapakialaman kasi ang hati namin doon alis gastos tapos hati. Kaya kapag hindi niya ginalingan, kokonti yung hati niya. Kokonti yung hati niya. Dito makikita natin na halos dito parating ito magkaparehas pa rin kami ng ng lupa. Sa yung parting yan, mas maganda lang kasi ng konti. Pero halos parehas lang kami nito. Kaya lang, ito yung napabayaan. Hindi inabunuan kaagad, kaya late siya. Ganon din dyan sa kabila, hindi inabunuan kaagad. Yung ginagawa natin na 2 days, hindi pa ito tumubo. Nag-aabono na tayo. Ito yung nahuli nating itinanim. Na VIP din to, kaya lang wala kasi siyang guhit, kaya na to parang tanim na walang tanim na hindi maganda. Pero aalagaan natin siya ng abono at saka foliar, at papakita ko sa inyo kung ano maging kalalabasan nito. Parehas lang sila ng variety, kaya lang hindi maganda yung ayos ng kanyang pagtatanim, pero aalagaan natin siya ng abono. Time na rin para sprayin siya ng pamatay damo. So after nating mag-abono, isprayan po natin to ng pamatay damo. So sana matuto po kayo sa ating mga sinasabi at ating pinapakita para lalong lumaki, gumanda ang inyong kita. So inulit ko, maraming salamat sa panonood. Sana po natuto kayo, sana po natulungan ko kayo. God bless po.